Ito yung Tetra Harco mga kaparmers. Malakas itong mga itlog, matibay ang eggshell ng itlog. Katulad din ng decal brown, maganda rin ang kulay ng kanyang itlog. At ibabahagi ko sa inyo kung saan pwedeng makakuha nito o makabili. Kaya kung gusto mo ng manok na maganda ang egg production, halina at alamin natin. Karamihan sa ating mga kaparmers ay naghahanap ng manok na maganda magbigay ng egg production. Ipapakilala ko sa inyo ang Tetra Harco, isang manok na hybrid na magandang magbigay ng egg production. Bilang lang ng mga farm ang mayroon nito dito sa Pilipinas dahil kunti pa lang ang nakakaalam nito. Kaya para sa ating mga kaparmers na naghahanap ng decal brown at hindi kayo makahanap, ito ang mas maganda. At alam nyo ba mga kaparmers, ang presyo nito wala pang kalahati sa presyo ng decal brown. Para sa akin mga kaparmers, mura po siya. Kasi ang presyohan nito mga kaparmers, nasa halos more than 1/4 lang sa presyo ng decal brown. At bago ko ibigay yung Facebook page nila at ang number na pwede nyong tawagan, kung bago ka pa lang napadaan sa ating YouTube channel, kung sa tingin mo ako ay nakakatulong at nakakapagbigay idea at nakaka-inspire sa ating mga kapwa kaparmers, inaanyayahan ko kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel. Sa kanyang paraan natulungan nyo ako at natutulungan ko rin kayo. At stay tuned lang kayo dahil sasabihin ko sa inyo ang presyohan ng D-Old at maging ang RTL at baka magulat kayo sa presyohan. Para sa ating mga kaparmers na gustong mag-alaga ng ganitong klase ng manok, mag-follow lang kayo or mag-message sa MM Farm Incorporated. Pagkatapos nyo mag-message, mayroong automatic na magre-reply, computer generated. Magbibigay siya ng 3 number na pwede nyo matawagang kung sino sa kanila ang may available. Maswerte kayo at pwede kayo makipag-negotiate sa kanila at makapag-order ng Tetra na manok. Sa 3 number na yan mga kaparmers, ang pagkakaalam ko, magkakaibang farm yan. Pero ang pinaka-admin talaga sa MM Farm Incorporated. Kaya kung mayroon kayong mga kailangan about sa ganitong manok, mag-message lang kayo. Maaari nilang hingiin ang inyong pangalan, contact number, address, at syempre kung ano ang inyong o-orderin. Kung D-Old ba o RTL. Tinawagan ko sa isa sa number na kanilang binigay para malaman ko at maibahagi ko sa inyo kung magkano ba talaga ang ganitong klase na manok. Ask ko lang magkano ang D-Old at saka yung yung RTL? Ang D-Old sir 80, ang grow out 350. 350 ang? Grow out. Yun na yung ilang months yun ma'am? 5 months. 5 months 350. 5 months and above. Ang Bisaya sir? Kabalo po kong Bisaya ma'am. Okay. Wala po yung problema ma'am. Ma'am, kung kanang ka ng D-Old, nagpila po ang presyo? 80 sir. 80. Oh, I see. So about sa ma'am, how about sa napoy available na na fertile egg? Fertile egg. Ay, fertile eggs, yes sir. Magkano yung fertile egg ma'am? 55. 55 ang isa. So ayun mga kaparmers, para sa mga magtatanong magkano ba ang presyohan ng Harco Tetra. Ang presyo na yan mga kaparmers, nanggaling yan mismo sa binigay ni MM Farm Incorporated, isa sa nag-aalaga ng Harco Tetra. Para sa ganitong klase ng manok na ang abilidad niya ay kasing lakas mangitlog ng decal brown at ang kanyang itlog singtibay ng decal brown at pati na rin ang kulay ng itlog kapareho ng decal brown. So para sa akin, ayos na ayos at murang-mura na yan. At ang kagandahan sa pag-aalaga ng ganitong klaseng manok, katulad din siya ng mga heritage chicken na pwede nating i-free range, pakainin ng mga alternative na makukuha natin sa ating mga probinsya. Katulad na lang ng Madre de Agua, Azula, at iba pang mga organic na mayroon tayo na available na makukuha natin sa ating backyard o sa ating farm. Ang katangian ng manok na ito mga kaparmers, nangingitlog siya kahit saan. Katulad din ng ating mga native na manok.
Kahit sa mga damuhan ay nangingitlog yan. Mas pinipili nga nilang mangitlog sa damuhan kahit na meron ginawa sa kanila na paitlogan. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, shoutout muna kay Niboy Bonnie Kapin. Siya po ang nakikita nyo sa video. Okay na sana mga kaparmers ang kanyang intro, kaso nakahawak siya ng malagkit. Kadalasan sa ating mga Pilipino, alam natin na ipot ang ating nahawakan, aamuyin pa. Sa simpleng pag-follow sa kanyang account, malaking tulong yan para sa kanya. Para sa ating mga kaparmers na magtatanong kung saan ito located, nasa Bukidnon po ito. Kaya maswerte ka pag malapit ka sa lugar na yan mga kaparmers. Para sa ating mga kaparmers na magtatanong, ano ba yung pagkakaiba nito sa ating mga heritage chicken at yung Orca Titra? Sa feeding program mga kaparmers, halos wala silang pinagkaiba dahil katulad din sila ng mga heritage chicken na kaya makasurvive gamit ang mga alternative na patuka o organic na makukuha natin sa ating probinsya. Sa mga heritage chicken, bibihira lang ang naglilimlim. Pero pagdating dito sa Titra chicken na ito ho ay naglilimlim. Kaya para sa ating mga kaparmers na gusto magparami gamit ang ganitong manok, wala hong problema. Kahit wala tayong incubator, kaya nilang i-hatch ang sarili nilang mga itlog. Pero alam nyo ba mga kaparmers kung ano ang sikreto para malakas kumain, maliksi at hindi sakitin ang ating mga alagang manok? Kailangan alam nyo kung paano gumawa ng fish amino acid dahil isa ito na paraan para mapalakas ang kanilang immune system. Yung fish amino acid ay kailangan mo lang ng may 1 kilo o half kilo lang to na isda na tamban yung binili natin. Tapos half na kilo din na molasses. Kung wala ka namang molasses ay pwede rin yung brown sugar. Nga benepisyo sa fish amino acid sa manok at sa ibang hayop. Para sa manok, una pang patibay ng resistensya. Pangalawa, mas mabilis na paglaki. Pangatlo, pampagana sa na kumain. Pangapat, mabilis na bituka at digestive system. Panglima, mas mataas na heat production. Panganim, natural na pampalakas. Ang ganitong manok mga kaparmers ay umaabot ito ng 1.5 kilo pag ito ay RTL. Pero pag mas lalong tumatanda, kaya nitong abutin ang 2 kilo o susobra pa. Kaya para sa ating mga kaparmers, kung kayo ay naghahanap ng decal brown at iba pang manok na malakas mangitlog, ito po ang best choice. Kung mayroon kayong katanungan, maaari kayo mag-comment sa ating comment section. Pero mas maganda kung magdadirect na kayong tumawag sa number na aking pinakita. At mag-message na rin kayo sa MM Farm Incorporated. Masasagot nila ang lahat ng inyong katanungan. Sa simpleng videos na ito, sana nakapagbigay ako ng munting idea. At para sa ating mga nanonood, kung umabot ka sa part na ito, maraming salamat. Inuulit ko po sa inyo, ang inyong simpleng pag-subscribe ay malaking tulong din yan para sa ating YouTube channel. At para marami pa yung ating mga kaparmers na matulungan at ma-inspire sa videos na ito, maaari nyong i-share ang ating video, mapa YouTube man o sa ating mga Facebook. So paano mga kaparmers, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Palagi ko pong pinagdadasal yung aking kapwa kaparmers ay sana ay maging successful sa kanilang mga plano sa farming business. Hanggang dito na lang. God bless po sa inyo and sa ating mga mahal sa buhay. Thank you.